Ayan, ngayon sabihin natin na naalala ko po nung ako po ay nag-aaral, kapag kakabati ko yung katabi ko, pwede akong mangopya. No? Kayo ba? Pero kapag kakagalit ko yung katabi ko, hindi ako makakakopya. Elementary yan, mga bata pa tayo di ba? Ngayon, nandiyan na po kayo sa Proverbs chapter 6. Ngayon, meron po mga tayo, nung mga bata pa tayo, meron kang kabati, meron kang hindi kabati, at meron kang kinaiinisan, at meron namang kinagigiliwan. Ngayon, ang puntos ko po rito, basta kasundo mo, kabati mo, may benefits, di ba? So, pwede kayong magkopyahan. Sabihin natin, pwede kayong mag-utangan, wala nang bayaran. Pwede kayong magtulungan. Pero kapag hindi mo kabate, hindi mo kasundo, hindi mo gusto, mahirap humingi ng tulong. Tama po ba? Ngayon, dito sa Bible, last week, nabanggit ko po ito, hindi ko natapos. Nasaan ba ako last week? Nasa Dingalan. Ngayon, dun sa Dingalan, binanggit ko po na kung meron kang makakaaway, huwag kang Diyos. No? Kasi mararamdaman mo yan Hindi mo ba napapansin? May mga tao po na sinasabi mo, ramdam kong galit sa akin yung tao. Galit sa akin yung tito ko. Ramdam ko galit sa akin ng lola. Di ba? Ramdam ko galit sa akin yung kapitbahay namin. Pero nakakatakot kapag gagalit sa iyo ang Diyos. Bakit kasi? Mararamdaman mo yan. No? Kung meron kang kakalabanin o sasalungatin, huwag ang Diyos. Bakit kasi? Mararamdaman mo yan. Kasi ang pagsuway po, ang hindi pakikipagkasundo sa Diyos, yung pagsalungat sa Diyos, magtutulak lang sa iyo sa kapangitan ng buhay. Ilalayo ka nito sa Diyos. At kapag malayo ka sa Diyos, malayo ka rin sa saklolo niya. Malayo ka sa tulong niya. Ngayon, kung meron ka magiging kagalit, huwag ang Diyos. Bakit kasi? Ulitin ko po. Kapag hindi mo kasundo ang Diyos, kapag kagalit mo ang Diyos, kapag hindi mo ka-close ang Diyos, mararamdaman mo sa buhay yan. May something na alam mo na parang ganito Naalala ko nga dati, merong kami na magkakaroon kami ng parang gathering na ganito, no? Magkukrusade kami doon sa isang basketball court, no? Ngayon, ayaw kami payagan ng kapitan. Dami siyang dahilan na ganito, ganyan, gano'n. Yun ang totoo, ayaw lang niya ng born again. Ngayon, naghanap kami ng ka-close niya, kakilala niya, at doon kami lumapit. Bakit? Kasi ayaw niya kami pakinggan Ayaw niya pagbigyan yung kahilingan namin. Alam niyo po ba na may mga simbahan po tayo na tinatry ipa-close ng barangay captain? Kasi hindi siya born again, ayaw niya ng born again. No? Ibang religion niya, kaya mali yun meron tayong freedom of religion dito sa Republika ng Pilipinas. No? Ngayon, dahil sa ayaw niyang pumayag, naghanap kami ng kakilala niya na hindi niya matatanggihan. Kuha niyo mga kapatid. Kaya nga, may mga tao po na hindi makadirekta sa Diyos kasi kagalit nila, kaya aasa sila ngayon sa prayer request. Kasi kabati ng Diyos yung nagpe-pray. Ngayon, dito po sa Biblia, sabi ko nga kanina, no, at ulit-ulitin ko ito, kapag hindi mo kasundo ang Diyos, kapag kasalungat mo ang Diyos, kapag kagalit mo ang Diyos, mararamdaman mo sa buhay yan. Maaring ngayon, hindi mo maramdaman ngayong araw na to, ngayong time na to, ngayong segundo na to, ngayong minuto na to, pero sa buhay mo, mararamdaman mo yan. Sasabihin mo, ba't ang layo ng Panginoon sa akin? Bakit ang layo ng biyaya sa akin? Bakit ang layo ng pagpapala sa pamilya ko? Makikita mo yan kahit saan naman No, may mga pamilya po talagang masasabi nating malayo sa Diyos. Nalala ko po yung isang bahay na first house na nirentahan namin sa Bataan. Matagal na panahon na to. Na nagagawing simbahan. Hindi siya perfecto, pang simula lang. Nakausap ko po yung lola, yung nanay nung may-ari, at ang sabi niya, yung bayad kasi ay magkahiwalay kasi yung mag-asawa. Ngayon,
sabi namin, kanino namin ibibigay ang bayad? Yung renta. Ngayon, alam niyo ba na dinala pa kami sa barangay? Kasi pinag-aagawan nila yung bayad nung bahay na pinaparenta nila na ginawang simbahan. At pati ako humarap ako sa barangay. Sabi ko gano'n, malay ko sa away nila. Ang sa akin, saan ako magbabayad? Sa nanay ba o sa tatay? Ngayon, may mga anak. Yung mga bata ay nandun sa nanay. Kaya sabi ng barangay, ibigay nyo na lang sa nanay kasi may sinusuporta ang mga bata. Nakuha niyo mga kapatid. Ngayon, sige, nagkasundo. Di sa nanay ibibigay. Pagkalabas ng barangay hall, yung barangay na, yung opisina, nagsigawan sila, murahan ng murahan. Yung mag-asawa. Ngayon, nakausap ko po yung nanay nung babae at alam niyo po, sa kwento niya, nagkukwento siya kasi pumupunta siya sa simbahan. Ang sabi niya, miserable mga buhay nila. At yung word na miserable, hindi ko naramdaman Naramdaman ko yung mukha ng nanay nung sinabi niya, miserable ang mga buhay nila. Makikita mo, walang pagpapala na ultimong maliit na renta lang. Something na 1.5 lang a month. Talagang pinag-aawayan nilang mag-asawa. Miserable ang buhay nila. Nakita ko yung mukha ng matanda. Nakita ko yung mukha ng nanay nung may-ari. Nakita ko yung mukha ng lola ng mga bata. Yung ngiwi niya, yung lungkot niya, at sabi niya, miserable ang buhay nila. Bakit? Makikita mo naman ang layo sa Diyos Maaaring ngayong segundong ito, ngayong minuto ito, maaaring hindi mo maramdaman. Pero mapapansin mo yan. Katulad din ng pasma. Pagod na pagod ka, pawis na pawis ka, bigla kang maliligo. Maaring maginhawahan ka sa lamig ng tubig. Maaring maginhawahan ka pagkatapos mong maghugas. Pero araw-arawin mo yan. Darating ang panahon, sisingilin ka niyan. Nakukuha niyo mga kapatid. Maaring ngayon, hindi mo maramdaman, pero darating ang panahon, aanihin mo yan. Alin? Yung pagiging malayo mo sa Diyos. Alam niyo po, ang isang sakit ko, nung bata ako, hanggang sa ngayon, Ngayon, yung mga paa ko, yung mula dito sa tuhod pababa, masasakit yan. Bakit? Kasi naalala ko po nung ako'y elementary, meron pong buhanginan kami dahil nagtitinda po kami ng mga materyales sa panggawa ng bahay. Tulad ng graba, bato yun, white sand, buhangin yun, semento, para panggawa ng building, ganito. Pagkadating ko galing school, isang araw ka sa eskwelahan, nakasapatos ka. Pagkadating ko, tatanggalin ko yung sapatos ko, yung medyas ko. Pagkatapos, maglulublob ako sa buhangin basa. Bakit? Gustong-gusto ko yung lamig. Ilulubog ko yung paa ko doon sa buhangin hanggang tuhod para malamigan. Alam nyo, sa akin, kahit na hindi mahanginan ng katawan ko, basta ang paa ko nahanginan, kontento na ako Yung iba, gusto nila, yung ulo nila, mahanginan, yung katawan nila. Ako, hindi. Masaya na ako na, presko na ako na yung paa ko nakakaramdam ng hangin, electric fan. Sa paa ko tinatapat ko, nandun yung kontento ko ron, doon ako masaya. Pero yung ginagawa kong yun na araw-araw, binabawal ako ng tatay nanay ko, nagtatago ako, ilulubog ko yung paa ko doon sa basang buhangin. Alam mo, sa totoo lang, bata pa lang, hindi na ako makalakad Bakit? Ang sakit ng paa ko. Minsan binubuhat na lang ako ng tatay ko papasok sa bahay kasi hindi ko na matiis yung sakit ng paa ko. Inaani ko na. At hanggang ngayon, nararamdaman ko yung sakit na yun na itinanim ko nung ako ay bata. Kung yung mga bagay na yan, aanihin mo, mas lalo pa kaya, hindi kaya, mas lalo pa yung tinanim mo na malayo ka sa Diyos. Na nandun yung pagsalungat mo sa Diyos. Nandun yung pagkontra mo na akala mo baliwala lang. Kami po ay laking lola, kami pong mga magkakapatid.
Kasama namin ang lola namin at nung elementary kami, sinahatiran po kami ng pagkain, ng lunch sa school. At everyday yan, andun ang lola na kasama. Hanggang sa dumating po ang time na nakikipagkwento ako palagi sa lola ko. Ang lola ko, Killjoy. No? Pagka nagpakita ako ng libro, ng mga, mahilig kasi ako sa mga planeta eh. No? Yung buwan, yung araw. No, mahilig din naman yung mga nanliligaw sa araw. Ibibigay ko sa iyo ang araw. No, tingnan niyo, gusto ba niyang masunog? At nandun po yung papakita ko po yung libro, yung magandang kulay na libro. Ang mga bata po fascinated rin. Na parang, wow, ang ganda. No? Hanggang sa edad ko ngang ito may tinanong yung kapatid ko sa akin sabi niya, anong gusto mo? Sabi ko, telescope. Andun pa rin yung childlike mo na kagusto mo makita yung mga planeta, ganun. At pagkapapakita ko sa lola ko yung libro ng mga planeta, Killjoy ang lola ko, sasabihin niya, huwag yan ang basahin mo ang Biblia. Talagang talagang re-reviewin ka na parang, pero ganun pa man, malapit po kami sa lola namin. At dumating ang time, siya po ay kinuha sa ibang bansa at ilang taon siya ron. At dumating po, hindi po ako nagkakamali, siguro mga after 5 years. Dahil isang lola laking lola, hindi lang kami, kundi yung mga kamag-anak ko, laking lola, no? So, naghahanap siya ng sulat. Sabi niya, susulat kayo. Wala pa naman mga text ng unang panahon, Wala pang messenger nun, no? Kaya, sulat lang na airmail, padadala mo sa kanya, at gusto niya palaging mayroon kang padadala. Yun ang kabilin-bilin niya, pero sa loob po ng 5 taon na pag-stay niya sa ibang bansa, parang isang beses lang ako sumulat. Hanggang sa nagkalimutan na. At nung dumalaw siya, bumalik dito sa Pilipinas, ang dami niyang pasalubong. At kahit na hindi ko siya nasusulatan, nandun pa rin, nabigyan din ako ng pasalubong. Pero nung nagkauwian na, kasi sa bahay namin siya tumira, lumapit siya sa akin at sabi niya, hulaan niyo. Sabi niya, ano sinabi niya? Sabi niya, hindi ka sumulat sa akin. Tingnan niyo, natatandaan niya. Lola na yun. Kaya ang Diyos pa kaya. Mabuti na lang, mayroong pangako ang Diyos, meron siyang promise, meron siyang sinumpaan na sabi niya, ang kasalanan mo ilalayo ko sa akin. Yung alaala ng kasalanan mo, hindi ko natatandaan. Pero pagka paulit-ulit mong ginagawa, paano makakalimutan ng Diyos? Sabihin mo sa katabi mo, tahimik ka. Kung meron kang sasalungatin, kung meron kang kakalabanin, kung meron kang kukontrahin, no? Kung meron kang, alam niyo may mga Kristiyano po na naninira sa Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, balita ko, sinisiraan mo ko Sinasabi mong pangit ako. O sumagot ka, totoo naman. The truth will set you free. Pero tingnan niyo mga kapatid, kahit mga Kristiyano may paninira sa Diyos, bakit pa ako magsisimba? No? Ano ba meron sa simbahan? Alam niyo ba, anniversary ngayon, dapat nandito ka. Kaya nga nandito ka Pero mararamdaman mo, alam niyo sa bahay namin, meron po kaming 6 na aso. No? 6 na aso. Yung isa, yung Pomeranian namin, pinamigay ko na. Bakit? Kasi inaway nung isang malaking aso, lit-lit ang Pomeranian, di ba? Winasiwas niyang ganyan, nabutas yung dito nung Pomeranian. Sabi ko, kaysa magpatayan ito, galit siya, magkaaway sila. Ngayon, pinamigay ko. Ngayon, doon sa bahay po namin, so 5 na lang ang aso ko. Alam niyo, alam ko yung hindi malapit sa akin ang pangalan niya Athena. No? German Shepherd siya. Hindi, pag tinawag mo, hindi nalapit siya. No? Minsan, pagka nakita ka niya, pag matagal ka niya hindi makita, mga 100 years, doon, lalapitan ka niya. Siguro, mamimiss ka. Pagkatapos, iiwanan ka niya.
No, kahit tawagin Athena, hindi yan lalapit. Bakit? Malayo sa'yo eh. Sabi mo nga sa katabi mo, Athena. Ang malapit, yung tatlong golden. Pero may isa kong husky, hindi rin, parang walang emosyon eh. So, mararamdaman mo yung isang tao na malayo ang loob sa'yo. At dito sa Bible, mararamdaman mo kung malayo ang Diyos sa'yo. At aanihin mo yan. Aanihin mo yan. Kasi hindi lahat ng bagay ay makukuha sa lakas, sa talino, sa pera, sa sariling abilidad. Hindi. Darating ang panahon na kakailanganin mo ng himala. Kakailanganin mo ng miracle. Darating ang panahon na kakailanganin mo ang saklolo ng hindi tao, kung hindi ng Diyos. Pero kung malayo ka sa Diyos, salungat ka sa Diyos, ayaw mo yung gusto niya, ayaw mo inuutos niya. Ayaw mo yung plano niya, ayaw mo yung kalooban niya. Mararamdaman mo yan. One day, mararamdaman mo. Naalala ko po yung isang miyembro na sabi niya, Pastor, tulungan mo naman ako ipag-pray ito. Sabi ko, ano bang pagpe-pray natin? Kinuwento niya yung problema niya. Alam mo, nung pagkakwento niya sa akin, doon sa isip ko, hindi masasagot yan. Hindi ka papakinggan ng Diyos yan. Hindi mo makukuha yung himala. Himala hinihingi eh. Ibig bang sabihin, hindi kayang gawin ng Diyos yung kahilingan niya? Kaya. Ibig bang sabihin, hindi kaya ng Diyos ibigay yung hinihiling niya? Kaya. Pero ako na nagsasabi, hindi niya makukuha yan. Bakit? Sabihin natin, no? Sino ang makakabuhat nitong amplifier na to na daliri lang? Ganun lang, daliri. O sige, dalawang daliri. Meron ba? Yung malakas. Kasi nakakita ko ng yung nagkukumpu, yung nagpupush up, daliri lang, di ba? Nagaganon. Kaya nga niya, isang daliri lang eh. Tapos makita mo, may tali pala. Bakit? Hindi ka ganun kalakas. At nung sinabi niya sa akin yung problema, hindi na lang ako kumibo doon sa isip ko. Sabi ko, hindi niya kakayanin niya. Bakit kasi? Ngayon, ito. Isa siya sa pinakamatagal na miyembro natin. No ba ito? Isa siya sa pinakamatagal na supporter natin. Kaso, ang problema, isa siya sa hindi malalakas na miyembro natin. Bakit? Ang dami absent eh. Hindi naman nagpatuloy eh. Hindi naman. Makikita mo na, nagsisimba siya, pero makikita mo walang involvement. Attend lang. Wala talaga yung participation. Wala talagang maayos na prayer life. Wala talagang maayos na relasyon sa Diyos. Pagkatapos hihiling siya ng napakabigat. Hindi mo makukuha yan. Maglokohan na lang tayo kung maglolokohan. Pero uutuin lang kita. No? Lulukuhin lang kita kung sasabihin ko sa iyo na makukuha mo yan. Dahil alam ko na hindi. Dahil yung mga ganong klase ng prayer ay nagre-require ng maayos, malakas na relasyon sa Diyos. Pero dahilan sa hindi kasi kung nagsisimba ka, okay na eh. O sige, magtatawag ako rito ngayon. Sino sa inyo yung pasok sa school pero wala namang naintindihan? Alam ko, walang magtataas ng kamay. Parang may tinamaan ako Wala akong alam Bakit? Sa totoo lang, lahat naman tayo hindi ba? Ako din. Pasok lang ng pasok pero wala akong ka-interest. No? O sige, sabihin mo sa katabi mo, parang ikaw. No? Kahit ako. Dumating yung time sa akin na sige, pasok ka ng pasok. Sige, okay ka, mataas ang grade mo sa attendance. Pero sa exam, bagsak.
Ayan. Alam niyo ba na ano, naalala ko nga po noon na yung Section A, dyan ang mga matatalino, talagang mga bigating talino, Section B. Medyo matalino na yan, pero hindi ka pinakamatalino. Section C, abay, yan, gitna yan, no? Yan yung mga nagbubulakbol sa nag-aaral. Section D, no? Ito na, andyan na yung mga hindi na naliligo. Section E, yan yung mga nasa ilalim na. Hindi na naliligo, pero ang yayaman. Bakit? Kasi pag nagkita-kita kayo, kitang-kita, hindi siya naligo, pero ang yayaman. Bakit? May mga sariling lupa. Nakukuha niyo mga kapatid? At nung napunta po ako doon sa pinaka-bottom na section, bakit? Hindi ka nag-aaral eh. Wala kang interest, pasok ka lang ng pasok. Kaya ka pumasa dahilan lang sa attendance mo. Napunta ako doon sa isang section, sabi ko, ayoko na rito, bakit mabaho? Yan, kaya ka nakakapasa kasi nagdadala ka ng basurahan. Kumbaga, pinasa ka na lang ng teacher na ganyan. Ayan, okay mo, andiyan pa kayo? Meron kasi nagsisimba pero in yet walang involvement, walang prayer life, walang maayos na relasyon sa Diyos. Pero nandiyan. Bingo sa'yo, aanihin mo yan. Aanihin mo yan. Magtataka ka kung bakit ang prayer, ang mga hinihiling mo, yung mga prayers mo, parang hindi naman nasasagot. Hello. Alam niyo ba yung mga matatandang pastor natin? Matanda na. Bakit? Alam na alam nila. Sasabihin pa nilang ganon. Pastor, si Nicole, hindi nagmano sa akin. Hindi ba ganyan? Tanda ng mga matatanda kung sino yung... Akala ko ba ulianin ka na? Bakit natatanda mo yung hindi nagmano sa'yo? Hello? Hello po. No? Bakit gano'n? Yung mga matatanda, nakakalimot na yan pero yung mga hindi bumati sa kanila, tandaan niya, nilagpasan ako. Oh. Kaya halimbawa, sabihin natin, nandito kayo sa kamarin, nandito sa simbahan, tapos yung isang miyembro nandyan, minsan sabihin gano'n, nandito na nga lang, di pa dumalaw. May mga ganong ugali na matatanda, di ba? Ayan, pero ito po yung pagiging salungat mo sa Diyos, yung pagiging swile mo sa Diyos, yung pagiging kontra mo sa Diyos, yung pagiging paglaban mo sa Diyos, yung pagiging malayo mo sa Diyos, mararamdaman mo yan later on. Nalala ko pa yung isang kwento po ni Reverend Jomar, kilala niyo ba siya? Noon, magkakasama kami noon, nag-soul winning kami. Sabi niya sa akin, alam mo boy, pagdating mo ng 40, lahat ng tinanim mo sa katawan mo, aanihin mo. No? Hindi ko naintindihan wala pa akong 40 noon Pero pagdating mo ng 39, tataka ka, bakit masakit to? Bakit masakit? No? Bakit parang, hirap. Pansin mong ganyan, sabihin mong gano'n bakit kaya laging walang pera wallet ko? No? Bakit ang hirap magpatuloy sa Diyos? Makakaramdam ka na kailangan mo magtrabaho. Bakit hindi ko nararanasan yung sinasabi ng Biblia na idaragdag na lang ito? Kasi nakalimutan mo yung sinasabi ng Biblia na seek ye first the kingdom of God. Pawang lahat ng ito, idaragdag na lang sa'yo. Nakukuha niyo mga kapatid. Meron dito yung meron po yung nandiyan pa kaya? Mararamdaman mo yan Sasabihin parang ang layo ng Diyos, ang layo ng pagpapala, ang layo ng biyaya. Bakit? Kasi may tinanim ka no? Sabi nga ng lola ko hindi ka sumulat. Aba, after 5 years natatandaan pa niya na hindi ako sumulat. Kaya Diyos hindi naman nakakalimot no?
ng mga mabubuting ginawa natin. Pero, kung paulit-ulit mong gagawin yan, paano niyang makakalimutan? Okay, nandito po tayo sa Proverbs chapter 6. Alam niyo po, dito po sa Rema, every Sunday, sige, hahayo kami at magbibigay po ako ng message. Trying my best ako, trying hard ako na i-share sa inyo kung ano ba yung makakapagpaganda ng buhay natin. No? Ngayon, kanina kausap ko si Ella Jackson, no? Ano bang apelido mo na? Sabi niya ganun sa akin, dun sa isang simbahan daw, meron silang program ng self-development. Tama? Na parang mapaganda mo pa yung buhay mo. Sabi niya ganun Sa Rema, wala namang ganyan Ba't kailangan pang mag-self-development? Sa Rema, walang ganyan. Magpatuloy ka lang, sabi niya. Made-develop ang buhay mo. Pero, ito po every Sunday yan, lalabas ka, mamumuhunan ka, buong araw yan, kami ni Badong, may kasama kaming minsan isa, minsan wala. Pero madalas meron, at mag-share ka. Nakikita mo na para gumanda ang buhay natin bilang Kristiyano. Pero sabihin ko sa inyo, kahit alam mo ito, kahit alam mo ang Biblia, pero kung malayo ka sa Diyos, hindi ka naman yun. Tabihin tayo ng sakit, tabihin tayo ng kahirapan. Bakit dito tayo sa mundo At dito sa mundo, maraming mikrobyo. Nandiyan yan. At dito sa mundo, may sumpa. Ano yung sumpa na yan? Sumpa, kasi nakalagay sa Biblia. No, may sumpa dito sa Biblia. Sabi niya gano'n, basahin niyo sa Deuteronomy 28, sabi niya gano'n, susumpain kayo sa lupa, susumpain kayo sa kinalalagay niyo, susumpain kayo sa kinabukasan niyo. Walang hanggang sumpa. Pero sinasabi ng Biblia kung paano makatiwas sa sumpa, bibigyan ka niya ng payo. Sa sumpa, nandiyan pa rin naman ang sumpa Para kapag umagsak ang sumpa, meron kang pangontra, may payong kakatulad sa ulan, na sa halip na sumpa ang mararanasan mo pagpapala sa kabila ng kahirapan, sa kabila ng pandemya, sa kabila ng kabuluhan, may pangako ang Diyos, may payong na ibibigay sa iyo na may kapayapaan. At may kasiguraduhan na magiging maayos ang lahat. Pero kahit na andyan ang pangako ng Diyos, tingnan nyo, ang kaligtasan nandiyan naman sa natin. Kahit lang ang kaligtasan na pwede ka lang pumunta sa langit, pwede na kayo magbati ng Diyos, pwede na kayo makalapit sa Diyos, pwede na. Pero sa kabila nung nandiyan ang kaligtasan, nandiyan ang kapayapaan, nandiyan ang kasaganahan, nandiyan ang kagalingan, ang dami pa rin taong hindi ligtas at ang dami pa rin mga taong hirap sa buhay at may sakit. Sakit na hindi na sila makapangon. Sa kabila ng may kagalingan, sa kabila ng may kasaganahan, sa kabila ng may kaligtasan, sa kabila ng may kapayapaan, peace, sabi niya gano'n, I give unto you. Kapayapaan, hindi matanggap ng mundo, hindi ko sa'yo, libre, walang bayad. Pero sa kabila niya, mas gusto pa rin nila na maglasing. Bakit kasi ang kapayapaan nila nandun sa anak. Bakit yun? Kasi nga, pinili nilang maging malayo sa Diyos. Ang dami ang sasalungan yun, ang Diyos pa sinalungan. Tapos ito pa, no? Sabihin natin, ganito, sino ang kasintahan mo? Yun sa katabi mo, okay ito mo sa akin. Sabihin sa kanya, hindi ka ba nagtataksil? Kasi, ang alam ko, kasintahan natin ang Panginoon, si Jesus. Pero pag minsan, tatakas ka, makikipagtaksilan ka, makikibalik ka, makikipag-eyeball ka pa. Tama ba yun? Makikipag-meet ka pa doon sa ex mo. Sino? Si Satanas. Sabihin mo sa katabi mo,
Wala na naman si brother, wala na naman si sister, siguro nakipagtagpo na naman. Hindi pay po sa Diyos. Ano mangyari? Pagkatapos ito, gusto mo, mapagpatawad, pero sabihin ko sa iyo, yung level ng problema dadaanan ko, yun ang sasagot prayer mo. Bakit kasi? Mahina ka. Na supposed to be, itong kinukwento ko sa inyong tao na dapat sana kung active siya, sana kung maayos ang prayer life niya, sana kung nag-aaral siya talaga ng salita ng Diyos. Yung problema, sasabihin niya sa akin, hindi niya kailangan humingi ng tulong sa akin. Bakit kasi? Mabubuhat niya. Pero dahilan sa naglalaro siya sa kanyang Christian life, hindi mo sasagot. Ako na nagsasabi, hindi mo sasagot. Bakit? Halata naman yun. Kaya, kasi hindi mo pwedeng anihin yung hindi mo ipinagin. Kasi ang Kristiyanong pamumuhay ay dapat inaalagaan. Pero, nalala ko pa yung isang kwento ko ng isang babae na nagkaroon po siya ng sakit. At nagpabray siya sa kanyang pastor at kaagad, bigla, sumala, lumalim siya. Nandun agad yung kagalingan, nandun agad yung healing, praise the Lord. Pero pagkaraan po ng 7 taon, nagkaroon na naman siya ng isa pang sakit, hindi related sa una. At kung pagpe-pray na ng pastor, sabi ng pastor, ng Holy Spirit sa pastor, huwag mo na siya ipag-pray kasi hindi na siya gagawin. Ang Diyos na nagsabi, hindi na siya gagawin. Ngayon, nagtanong po itong pastor na ito, sabi niya, Panginoon, bakit? Sabi ng Panginoon sa kanya, sabi ng Espiritu ng Diyos, binigyan ko siya ng 7 taon para mag-aral. Binigyan ko siya ng 7 taon para magkaroon ng faith. Hindi siya nag-aral. Ngayon, mamamatay ko siya. Ano po na sa iyong courtesy? Pag-pray pa rin natin. Ano nangyari? Bakit? Kasi sabihin mo, dapat sa edad mo, sabihin mo sa katabi, dapat sa edad mo yan, marunong ka ng mag-arithmetic. Hanggang ngayon, hindi ka pa marunong mag-separate. Bakit? Hindi ka nag-aral eh. Hindi ka nag-aral. Alam mo po si Hezekiah, si Haring Hezekiah, nagkaroon po siya ng sakit. Marami siyang ginawa, yung mga video kayan dyan. Si Haring Hezekiah, yung mga video kayan, pinasakit niya. No, yung mga altar ng mga Diyos-Diyosa, pinawasak niya yan. Yung mga sanggalan dyan, yung mga maling-maling doon, yung mga beer house dyan, pinasakit niya. Tapos, nagkaroon po siya ng sakit. At pumunta po yung kanyang pastor, ang propeta, lumapit sa kanya at sabi, ayusin mo na ang tahanan mo at ihanda mo ang sarili mo dahil hindi ka gagaling, mamamatay ka na. Ngayon, lumabas na yung pastor. Siyempre, parasyo yan, malaki yan. No? Lumabas na umalis na yung pastor. Ano yung ginawa ni Hezekiah? Pumunta niya sa tabi ng dingding. Humarap sa dingding. At sabi niya, Panginoon, alalahanin mo, ginawa ko ang tama. Naging matapat ako sa iyo. Panginoon, alalahanin mo, ginawa ko ang tama. Naging matapat ako sa iyo. Naging masunurin ako sa iyo. O siya magkabiran. Hindi niya sinabi nagsimba-simba ako. Hindi niya sinabi nag-opera ako. Sabi niya, Panginoon, sa buhay ko naging matapat ako sa iyo. Sinunod ko ang utos mo. Ginawa ko yung tama sa paningin mo. Hindi ako pa backslide, hindi ako pa malamig. At hindi ako nagtaksil, na pag walang nakakakita, naglalasing ako. Gusto niyo po, Panginoon, sa buhay ko,
Magmula nung tinanggap kita, magmula nung nakilala kita, sabi ni Hezekiah, naging matapat ako sa'yo. Hindi ako naging pakali-kalikuang ng lakad na yung isang paa nasa simbahan, yung isang paa nasa liputan. Tuloy-tuloy ako naging matapat ako sa iyo. Hindi mo subat yun eh. Kundi sabi niya, Lord, tingnan mo, hindi naman ako naging masama. Hindi ako paisi-isi. Naging seryoso ako sa iyo. Ano yung sinasabi ng Panginoon? Sigit sa Biblia, si Hezekiah. Lagyan po lumabas yung pastor. Ano si Hezekiah nakaharap sa dingding? Hindi siya umarap sa anito. Hindi siya umarap sa rebulto. Hindi siya umarap doon sa mga kaibigan niyang mga mayayaman. Hindi sakit siya. Hindi siya umarap doon sa doktor niya. Hindi siya umarap doon sa mga albularyo. Umarap siya sa dingding. Kausap niya ang Diyos. Sabi niya, Panginoon, alalahanin mo, naging matapat ako sa iyo. Ginawa ko yung tama sa harapan mo. Hindi ako naging pabaliko-baliko. Hindi ako palamig-lamig, iinit, lalamig, iinit. Nagpatuloy ako, Panginoon. Lamig, yung pastor palabas na ng palasyo. Bigla nakarinig ng boses. Narinig niya, boses ni Diyos. Yung sabi sa kanya, umalik ka. Balik ka kay Hari kasi kanya. Sabihin mo sa kanya, mabubuhin pa siya. Sasagutin ko ang panalangin niya. Ang Diyos, hindi naman utang ng loob. Wala siyang utang ng loob sa atin. Pero ang Diyos, marunong lumagpit. Yung every Sunday mo, yung every time na mag-ministry ka ng Diyos, doon yung kawang gawa mo sa gawain ng Panginoon, yung hindi mo pinapayagan na pagdating ng linggo, ewan ko ba bakit ka tumatanggap ng picnic pagdating ng linggo? May dahilan ka na hindi magsimba. Ewan ko ba bakit kung kailan linggo doon ka maglalaba at ang lagi mong katwilang gabundok. Kung kailan linggo, doon ka magre-review. Bakit itataon mo yung alam niyo sabi ni Lord, bumalik ka. Sabi mo, mabubuhay pa siya. Yung katapatan natin, mahalaga, malaki ang value sa Diyos. Bakit ka tumatanggap ng swimming pag linggo? Di ba dapat okay, binyag, kukunin akong ninong. Magsimba ka muna bago ka magbinyag. Magpakita ka muna kay Lord, mag-worship ka muna pag-araw ng linggo. Pwede na ako mag-worship ng mag-isa. Ayaw nga ng Diyos yung mag-isa ka lang eh. Ang gusto niya, huwag niyong kalimutan ang pagtitipon ng mga mananampalataya. Ayaw niya yung mag-isa lang. Na meron ka sariling simbahan, ay nanonood naman ako ng Benny yung mag-isa. Pag nagkasakit ka, tingnan natin kung puntahan ka ni Bennyhin. Ayaw niya yun. Ang gusto niya yung magkakasama tayo. Yung mga katwirang ganyan, hindi tumatalab. Hindi tanggap ng Diyos yun. Pwede naman ako magdasal mag-isa. Pwede naman ako mag-aral ng Bible mag-isa. Hindi nga eh. Ang gusto ng Panginoon, nandun na huwag mong kakaligtaan ang pagdalo, ang pagtitipon ng mga banal, ng mga mananampalataya, ng mga Kristyano. Ganon kahalaga ang linggo. Minsan nakakakiliti po yung pasensya na po kayo kasi ito, ang kausap ko ngayon dito, hindi lang naman itong Kamarin, kundi lahat ng buong Rema. At kung meron pang nanonood na hindi taga-Rema, ito para din sa kanila.
Minsan nakakasakit. It hurts, you know? It hurts. Alam nyo ba yun? Naririnig ko sa radyo dati yan eh. It hurts, you know? Alin? Anniversary. Sasabihin ko, asan ka nung anniversary? Hinahanap kita. Busy ako eh. Pangit. Supposed to be, ito yung time ng celebration na magkakasama tayo. Hindi ko alam kung merong wala rito at na present sa absent, ha? Hindi ako nagpaparinig. Pero supposed to be, ito yung time na magpapasalamat tayo sa Panginoon kasi sa loob ng isang taon, sinamahan tayo. Na kumbaga maging thankful tayo na andun ang sinuportahan tayo sa kabila ng mga pagkukulang. Ang Panginoon, hindi nagkulang. Hindi ba dapat magpasalamat tayo? Nalala ko po yung si Ahab eh. Ito napakasamang hari nito. Hindi ako nagkakamali. Ito yung asawa ni Jezabel eh. Sino Jezabel? Yung Serena? Si Jezabel. Ang pangalan nung hari na to eh si Ahab. Buti na lang hindi Ahas. Alam ko Ahab to eh. Napakasama nitong taong ito, itong hari na to. Nagpatayo siya ng napakaraming beer house, napakaraming simbahan na hindi ang Diyos ang sinasamba. Ang dami niyang pinaggagawa. Dumating sa kanya si Elijah at ang sabi sa kanya, mamamatay ka na. Yung asawa mo, no? Kakainin ng mga aso, didilaan ng mga aso yung dugo. Alam niyo, nung narinig niya, ang sama sa buong Israel, siyang pinakamasama noong time na yon. Si Ahab, Haring Ahab. Ano nangyari? Nung narinig ni Ahab yan, alam niyo, pinunit niya yung damit niya na Sahara. Ang mahal-mahal pa naman noon, galing sa SM. Yung royal robe, yung royal clothing niya na ang gara-gara, ang mahal-mahal, pinunit niya at nagsuot ng sako. At ayun, nag-iiyak, humihingi ng tawad. Pagkatapos mong gumawa ng napakaraming kalukuhan, ang dami mong pinapatay. Alam niyo, yung isang lupa riyan, sabi niya, babayaran ko na lang sa'yo. Sabi niya, may-ari. No, babayaran ko eh. Sabi ng may-ari, hindi naman ito for sale. Ay, umuwi siya, nagmamaktol. Ngayon, nakita ng asawa niya, si Jezabel. No? Sabi niya, gusto mo, tinanong niya si Ahab. Sabi niya ganun, hindi kasama sa sermon to, naalala ko lang eh. Sabi niya, hari ka ba o hindi ka hari? Sabi niya, hari ako. Ibig sabihin, pati mo kunin. Hari ka naman. No, gusto mo, sampalin ko siya ng buntot ko? Joke yun, Serena siya, di ba? Ngayon, nagmamaktol, gumawa siya ng parang, alam nyo, napapatay, naggumawa ng skandalo, ng chismis, si Jezabel. Tapos yung may-ari ng lupa, sinabi niya gano'n eh, sinumpa niya ang Diyos. Kumbaga, sumuway siya sa Diyos. Kumbaga, kengkoy naman yan. Si Haring Ahab na ang ano eh. Ano nangyari? Pinatay siya. Ngayon, nung patay na siya, kinuha ngayon ni Hari yung lupa. Tingnan mo yung kalukuhan niyang yan. Oh. Marami siyang pinapatay. Maraming kalukuhan yan. Pero nung sabi ng Diyos, hahatulan na kita. Alam niyo yung ginawa ni Ahab? Sabi niya, Panginoon, patawarin mo ako. Pinunit niya, nagsuot ng sako, nag-iiyak na. Ayan na, nagngungay-ngoy na. Pero tingnan niyo, parang kumbaga, ako hindi mo madadaan sa ganyan, yung lulukuhin mo ko, pasisisi ka pagkatapos sa mga ginawa mo. Hindi mo sa katabi mo, sobrang bait mo naman. Inuuto ka lang yan eh. Sige na, pautangin mo na ako, mag-promise, magbabayad ako. Pahiramin mo na ako. Ano nangyari? Ewan ko pa naman kung ano ba naman itong si Lord. Masyadong maawain. No? Masyadong mahabagin, masyadong, kumbaga parang sabihin mo nga sa katabi, yugyugin mo nga, sabihin mo gano'n, niloloko ka na eh, yung bait-bait mo pa. Eto, ewan ko, ano ba nangyari kay Lord? Masyadong, ano ba tawag sa gano'n dyan eh? Ha?
Mahaba ang pasensya. Kumbaga, ang dami mo nang pinapatay, ang dami mo nang niloko, ang dami yung pinagawang bira. Sinalungat mo ko na sinalungat, pero tingnan nyo, alam yung ginawa ng Diyos, pinatawad pa rin eh. Ganun lang kadali. At yung pinatawad ng Panginoon, ano nangyari? Pagkaraan na ilang taon, nakalimutan na naman niya na pinatawad siya ng Diyos, bumalik na naman sa dating kalokohan. Ayun, namatay. Ano po sinasabi ko sa inyo? Hindi pa nga natin nababasa ito. Ano po sinasabi ko sa inyo? Kung meron kang makakalaban, kung meron kang hindi makakasundo, huwag ang Panginoon. Kasi yung hindi mo pagsunod sa Diyos, mararamdaman mo yan sa buhay. Hindi dahilan sa ayaw ng Diyos sagutin ang panalangin mo, gusto. Yes, gusto. Hindi dahilan sa ayaw ng Diyos pagalingin ka, si Jesus nga, sa pamagitan ng mga latay niya eh. Alam niyo po, yung mga sugat niya tiniis niya para gumaling tayo. At sabi niya ganun, yung mga kailangan ninyo sa buhay, yung pera, yung suporta, yung pananamit, yung iinumin. Ito pinaghihirapan ng mga tao eh. Alin? Yung pera, yung iinumin, yung kakainin, yung dadamitin. Yan ang pinaghihirapan ng mga tao. Yan ang pinagtatrabahuan ng mga tao. Alam niyo, sabi ng Panginoon, unahin mo lang ako. Idadagdag ko sa iyo. Ano yung nagsisinungaling ang Diyos? May mga tao, ayaw po nila yung prosperity gospel, yung prosperity message na nasasagana ka kapag inuna mo ang Panginoon, ayaw nila yung ganyan kasi nagmumukha daw pera. Alam niyo kung sino yung mga mukhang pera? Yung walang Diyos. Ano magagawa ko kung ganyan kabait ang tatay ko? Huwag mo pipintasan ang tatay ko. Huwag mo pipintasan yung message ko. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, tara, magpaampun tayo sa tatay ko. Kasalanan ko ba siya ang nangako? Sabi niya gano'n, seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all of these things. Alin, yung mga pinagkakatrabahuan mo, yung pinagpapagura mo, pinagpupuyatan mo, pinaghihirapan mo, sabi niya, idadagdag ko na lang sa iyo yan. Unahin mo lang ako. Ano yan, nagsisinungaling siya? Wala ba akong right na umasa? Wala ba akong right na tulad nito? Sabi niya gano'n, abay, gusto ko ng pagpapala. Kung ang Diyos magbibigay ng 10 padyero, itataas ako ng kamay. Ibuhos mo. Di ba? Abay, kung mga Diyos mamimigay ng kotse rin, kahit pa sabihin natin na manual lang yan. Lord, ay, hindi ko kailangan ng ganyan. Kung pumila ka sa ayuda, ang haba-haba, doon ka nagtsatsaga. Pagkatapos yung pagpapala lang yun, hindi ka pipila. Wala ba akong karapatan mag-expect? Kasi sabi niya ganun, ibubuhos ng Diyos ang isang pagpapala, masaganang pagpapala na wala kayong sukat paglagyan. Basta nagtatype ka. Wala ba akong right na mag-expect? Sabi nga nung nanliligaw, balik tayo. Diyan pa kayo. Sagutin mo lang ako. Tingnan nyo, may condition doon di ba? Sagutin mo lang ako. Ano yan? May condition yun May matatanggap ka. Alam niyo ba, sabi ni Lord, sagutin mo lang ako. Bibigyan kita ng kapayapaan na hindi mo matanggap pag nasa sanlibutan ka. Ibibigay ko sa iyo libre, walang bayad. Ako na mag-aalaga sa iyo. At ipaghahanda kita ng tahanan sa langit. Sagutin mo lang ako. Anong basihan ng sagot mo? Hindi gaganda buhay mo. Ay, hindi ko kailangan ng langit. O, di sa impyerno ka. Ganun ba? May right akong mag-expect? Bakit pa tayo gumawa ng kantang dahil sa sinabi mo? Di ba? Hello? Tapos ito pa yung pinaka-malala. Ewan ko kung malala ito. Malalang pangako ng Diyos. Sabi niya gano'n,
Pag natutunan nyo ito, darating ang panahon, hindi na kayo mangungutang, kayo na ang magpapautang. Ano yan? Katang isip? Ano yan? Nanluloko? Hindi, pangako ng Diyos yan eh. Na kapag ka natutunan natin ang pagsunod sa Kanya, natutunan natin ang pag-surrender ng buhay natin sa Kanya, andun ang promise niya, sabi niya gano'n, hindi na darating, hindi na mangyayari sa inyo yung sobrang hikahos na utang-utang, baon ka na sa utang. Hindi, sabi niya gano'n, pag natutunan niyo ito, kayo na magpapautang, hindi na kayo mangungutang. Ano to? Pangako ito ng Diyos. Wala ba ako right mag-expect? Kung ako mamimili, no? Kung ako mamimili, okay na sa akin yung kaligtasan. Ayaw kong pumunta ng impyerno. Kasi hindi nga ganun eh. Ang offer ng Diyos, package deal. Hello? Package deal. Ibig sabihin, andyan ang kaligtasan, nandyan ang kagalingan, at nandyan din ang kasaganahan. Halimbawa, sabihin natin, sino ba? Si Nicole. Sensya na, nandiyan ka sa harapan eh. Mag-aasawa siya ng mayaman. Woo! Wow! Meron 100 pajero. Wow! Mga laruan. Okay. Tapos, nililigaw-ligawan. Ano ba yung balita na nakita ko sa TV, yung grabe, yung kwento ni Atong Ang ba yun? Sumuso rin kayo eh. Ano ba yung kwento niya na si Gretchen Barreto raw eh, yung tingnan niyo yung mga perang lumalabas, 300 milyon ang suhol, ganito, ganyan. Hindi ko lumalab, malay ko. No? Pero tingnan niyo, sabihin natin si Nicole, makapag-asawa ng ganong kayaman. Tapos dinadalaw siya, pinupuntahan siya, tapos sabi ng gano'n eh, pagka tayo na, ako na magpapaaral sa'yo, ako na mag-aalaga sa'yo, ang allowance mo, 2 million a day. Ano sasabihin natin? Sige na. No? Tapos mag-tight ka. Tapos, everyday, nandun yung pasalubong. Naalala ko nga yung isang kwento eh, na yung isang mayaman, merong TV host sa, I think, Taiwan yan, hindi ko na matandaan. Alam niyo ba, 28 na sports car ang binigay. 28 na sports car. Nakapila yung sports car. Siyempre, ang mamahal niyan, 28 ang binibigay dun sa TV host. Sagutin lang. Anong ginawa ngayon ng TV host? Ay, siyempre, hindi niya tinanggap. Bakit? On camera eh. Pero tingnan mo, sinasabi niya gano'n, kaya kitang buhayin. Kaya kitang alagaan. Hindi ka na makakatikim ng kahirapan kahit kailan. O ikaw naman, mapag-aaral ko na ang kuya. Mapapagamot ko na ang tatay. Makakaalis na tayo sa kahirapan. Alam niyo, kapag kami nagmamahal sa iyo ng ganon, hindi niya iniisip na yung... Kasi mahal ka eh. Tapos ito na. Sige, kinasal na sila. Pero hintayin natin 1 taon kasi 17 ka pa lang. Hindi pa pwede. Next year na lang. Tapos ito na. Alam mo ba ibig sabihin ng kasal? Lahat ng pag-aari ng asawa mo, sa'yo na. May right ka. Hello? Kaya nga, no? Ay, hallelujah. Lahat ng pag-aari ng asawa mo, lahat na nakapangalan sa kanya, sa'yo. Alam niyo ba kung ano? Lahat ng kapangyarihan ni Jesus ay sa atin. Tapos ito na, kasal na sila. Maya-maya, pag dinalaw ko si Nicole, sabi kong gano'n eh, pupunta kita sa bahay niyo doon sa bagong bahay na mansion. Wow. Ilan ba? 28 na rooms. Wow, hindi naman ata yun eh. Hindi ata bahay yun eh, condominium. Small na condominium. No? Ngayon, kumbaga, 28 rooms, 28 toilet and bathroom. Wow, lahat ng kwarto may CR. No? Tapos, ang refrigerator mo yung kumbaga, hawak mo rito, bukas. Hawak mo yung kabila, bukas. Tapos yung isang binuksan, bubukas pa. Wow!
Tapos yung shower mo, may pipindutin ka, MP3 player, lumalabas habang nagsashower. Nakukuha niyo mga kapatid? Andiyan pa kayo? Tapos sabi ko, Nicole, dadalaw kami ha. Pagdalaw namin, medyo ginabi. Ngayon, paglabas namin, pagdating namin dun sa gate, may na-discover kami, may nakita kami. Ano yun? Si Nicole, natutulog sa sidewalk. Aba, sasabihin ko, ano nangyari sa'yo? Na-scam ka ba? Na-scam ka ba? Eh, mga kapatid, no? Dito na lang pong attention nyo sa malakas ng ulan. Naririnig naman namin po ba? Ngayon, ang sasabihin ni Nicole, sapat na sa akin na dito ako sa sidewalk, katapat ng napakalaking bahay kung matutulog. Eh, either... Ano sasabihin ko ngayon? Nandiyan pa kayo? May mali. Tama. Mali. Tama. Mali. Tama. Eh, bakit siya nga natutulog? Sapat na sa akin na dito na lang ako. Alam ko, mahal ako ng asawa ko. Pero, hindi ko kailangan niya. Nahihiya ako. Pukpukin kita eh. Ganon ang nangyayari sa mga tao kay Kristo na hindi alam, hindi maayos ang relasyon, nakaasa sila doon sa palagay ko. Hindi mo ba alam pangako ng Panginoon sa iyo kung ikaw ay magiging sa Kanya at siya ay magiging sa iyo? Kung ang salita niya ay nasa iyo at ikaw ay hindi aalis sa Kanya, anumang maibigan mo, hilingin mo, ibibigay niya. Eh yung nga lang, kasi nga, hindi natin naintindihan ito eh. So ano gagawin natin ngayon? May malayo ko sa Panginoon eh. Italaga mo yung sarili mo sa Kanya. May service pa tayo mamayang hapon, Pastora? Yan. Mamaya na lang natin itutuloy ito. No? Tugtog na tayo. Magano tayo. Pray tayo. Yan. Umuulan na naman. Ay, hallelujah. Alam niyo mga kapatid, ano po eh, na ano ba inawit ka kanina? Kanina, sa worship. Umuulan na naman. Hello. Sa awit. Ay, tingin muna kayo rito, no, mga kapatid. Kinamula ng konti, Mama Mary. Tanging ikaw. Napapakanta na tuloy ako. Iyong kalwalhatian. Wala ba tayong backup singer? Mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, taas na langit tinig. Sige, mawit po tayo. Ang iyong walhatian, di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, taas ang langit tinig. Katanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit na sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian. Kailangan mo'y hindi mapapantayan. Titingin po kayo rito. Alam niyo, nandun po yung sinasabi ko po sa inyo, kung matututunan natin to. Sabi ko, nag-stop na ako doon sa ano ba yung kaya ko. Level up tayo. Ano ba yung susunod? Ano ba ang gusto ko? Kukuha niyo mga kapatid.
Sabi mo sa katabi mo, hindi naman ikaw magbabayad. Hindi naman ikaw bibili. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added unto you. Unahin mo lang ang Panginoon, dadagdag na yan. Ngayon, nung last na sabi ko, bibili ako ng computer. Ay, hallelujah. Kapag natutunan mo to, aalis ka dun sa, magkano ba yung kaya ko? Magkano ba yung kaya mo? Aalis ka dun. Saan ka pupunta? Ano ba yung gusto ko? Dahil hindi ikaw magbabayad. Nakukuha niyo mga kapatid? Pag natutunan mo to, ang Diyos walang plano na sa labas ka ng bahay titira. Pero kailangan close kayo. Kailangan close kayo. Pag natutunan mo to. Paiksin ko po yung kwento dito sa computer na to. Sabi ko sa inyo, ang daming nalulugi rito eh. Kasi hindi nila alam. Hindi madali, may kahirapan, pero hindi imposible. No? Na pwede mo palang makuha yung gusto mo. Wala ka na dun sa ano ba yung kaya ko, kung hindi yung ano ba ang gusto. Pwede ka nang umalis dun sa ano ba yung kaya ko. Nakabase ka kasi kung magkano lang ang pera mo. Pero kung mamimili ka, sige, si Nicole na lang ulit. Si Nicole, ano ba cellphone mo? Mitsubishi? Ano? Anong ha? Ano bang brand ng cellphone mo? Nahiya ka sabihin? Ano? Magalang na cellphone? Oppo? Ano? Magalang na cellphone? Oppo? Ayaw mo ng Vivo? Ayan. Okay po, no? Ano ba yung sinasabi ko rito? Kung ito pamimiliin natin, sasabihin ka nun, anong gusto mo? Sige, kung anong gusto mo, yun ang bibilhin namin sa iyo. Pipiliin ito iPhone 16. Amen po ba? Ayan, sabihin mo sa katabi mo, sino bang gusto mo? Gising naman kayo, tapos na yung ulan. No, tatapos na to. Alam niyo mga kapatid, kung pamimiliin mo ito, itong batang ito, ang pipiliin niya, iPhone 16. Tama ba? Ayan, hindi ko natatanungin kung sinong gusto mo. No, ang tinatanong ko sa iyo, anong gusto mo? Hindi ipagpapalit niya yung Oppo na yan. Sabihin, sa'yo na to, trade-in na tayo. Akin yung brand nyo na, gusto mo ba yung Pro Max, yung laki-laki? Ayan, gusto mo ba ng cellphone na kasing laki ng TV? Ngayon, kasi may magbabayad naman eh. Kapag natutunan natin to, hindi madali, pero hindi rin imposible. Alam niyo mga kapatid, sabi kong gano'n this time sabi ko, Lord, gusto ko naman yung pinakamabilis na CPU. Kasi pag minsan kapag ka nagre-render kayo, gumagawa ka ng video, yung camping, magkakape ka eh. Hindi pa tapos. Nakukuha niya? Ngayon, ang gusto ko, hindi, yung kung katitimpla mo pa lang, hihigupin mo pa lang, tapos na! Kaso ang mahal. Peksin ko po yung kwento. Alam niyo po, nabili ko po siya 2 years ago, yung computer na yon. Praise the Lord. Hindi mo naman kailangan na may pera kayo. Alam mo lang ang relasyon mo sa Diyos. Hindi madali, pero hindi rin imposible. Hindi mo kailangan na meron kang pera. Dapat meron ka lang maayos na relasyon. At pananampalataya na ang Diyos ang magbabayad. Ano mangyayari sa'yo pag gano'n? All things are possible to him that believe. Alam niyo mga kapatid, ngayon, praise the Lord, 2 years ago, nabili ko po yung flagship. Ang bilis-bilis niya. No? Ngayon, kailan mo papalitan niya? Hintayin ko masira. No, mga 10 years pa. Kumbaga, future-proof yung computer ko. Ang bilis-bilis gumawa. Bakit? Hindi mo pagali. No?
Binili mo ba? Hindi. Ang Diyos na yung bibigay. Magtataka ka na nga lang eh. Asa ka sa Diyos. Asa. Alam niyo ibig sabihin ng asa? Naghihintay ka na lang. Ngayon, sa tao, mali yun. Pero sa Diyos, maganda yun. Bakit ganun ang gusto niya? Kung mananatili kayo sa akin at ang mga salita ko ay mananatili sa inyo, humingi kayo ng kahit ano at ibibigay sa inyo. May pag-asa tayo. Amen po ba? Oh, hallelujah. Nalala ko dati, hallelujah. Pambihira, nakakahiya, nakakaawa si Kuya Boy. Bakit? Pupunta ako mag-window shopping, ang iuwi ko bintana. Alam niyo ibig sabihin nun? Nakatingin ka na lang, tululaway mo, naiinggit ka, kailan ako magkakaganito? Kailan ako magkakaganyan? Pero kapag natutunan mo to, yung nakita mo rin sa bintana, yung mismong hindi yung bintana, yung nakita mo, sabi mo sa katabi mo, hanggang brochure ka na lang. Uuwi ka na lang ng brochure. Sabi ng Panginoon, dahil anak na kita, lahat ng sa akin ay sa'yo. At hindi po ito madali, pero hindi imposible. Hanggang sa darating ang time, hindi mo na kailangan magtrabaho, ang Diyos na ang magpapakain sa iyo. Amen. Ay, ayaw niyo ba ng ganito? Ako gusto ko to. Amen. Hanggang sa pagtanda mo, alam niyo kung ano sabi ng Panginoon? Ako mag-aalaga sa iyo. Magpampo po tayo sa Panginoon. Amen? Ayan, sige po, yung nga po tayong lahat. Aming tinig sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Ang iyong kalwalhatian di mapapantayan. One more time. Ika sa awit, ikataas ng aming tinig, nanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Iwas sa kalamitan, ang iyong kalwalhatian, katabinan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, nataas na aming tinig, natanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Iwas sa kalamitan, ang iyong kalwalhatian, katabinan mo'y di mapapantayan. Tingin pa po kayo mga kapatid. Alam nyo, maaaring sabihin natin, tinatawagan ko si Pastora Joy dito sa harapan. Tinatawagan ko rin si Jasmine dito sa harapan. Alam niyo po, hallelujah, no? Dito po kayo sa harapan. Alam niyo po, mas mabilis itong tumalag sa mga lingkod ng Diyos kaysa sa miyembro. Pero halos parehas lang. Pero kung may unang pagpapalain ng Diyos, ay yung mga naglilingkod sa Kanya. Diba? Dapat. Kaya nga sabi niya ganon, darating ang panahon, makikita ng lahat kung sino ang naglilingkod sa Kanya at sino hindi. Alam niyo kung nag-gets niyo ito? Mamaya pagkatapos natin, no? Alam niyo ba yung verse na yun? Sabi niya, makikita ng lahat kung sino yung pinagpapala, sino yung malapit sa Diyos at sino yung malayo. Makikita yan, mahalata na ito lingkod ng Diyos. Bakit? Makikita yung naglilingkod, yung pinagpapala sa hindi. Dapat pagkatapos po ng message ko sa inyo, lalapitan nyo si Pastora Joy. Sabihin nyo, Pastora, bigyan mo ako ng ministry. Bigyan mo ako ng ministry. Bigyan mo ako ng dahilan na pagpalain ako ng Diyos.
Dahil sabi niya, makikita ng lahat pagdating ng panahon. Hindi kaagad. Pero makikita ng lahat kung sino yung pinagpapala, sino yung naglilingkod sa Diyos sa hindi. Dapat ang unang pagpapalain ng Panginoon ay nakukuha niyo mga kapatid. Alam niyo, last week nandiyan pa kayo? Meron po yung isang worker. No, mahaba ko pero gusto ko lang banggitin sa inyo to Yung isang worker, pinauwi kasi yung tatay niya ay naputukan ng ugat sa ulo, may namuong dugo. So ang solusyon riyan ay operahan, no? Sabihin mo sa katabi mo, gastusan to. Sabihin mo sa katabi mo, delikado to, ulo yan Alam niyo, sumama po yung pastor na umuwi para ipag-pray. Galing pang probinsya yung worker at saka yung pastora. Galing pang probinsya, pumunta doon sa hospital, public hospital, itatransfer na sa East Avenue. Tama ba? East Avenue? Hindi East West, bangko yun. Ha? East Avenue. Itatransfer doon kasi nga kailangan na CT scan. Kung anong gagawin mo yan, pagkatapos, ang alam ko rin, paparenahan yung bungo mo at tatanggalin yung dugo na namuo. Ngayon, pagdating po nila ron, tinanong po nung pastora, yung magulang, kayo po ba may pangarap sa anak nyo? Sagot ng magulang, meron. Hindi nyo po ba alam na ang Diyos ay may pangarap din sa mga anak nyo? Sino ang kailangan masunod? Sumagot po yung tatay, ang Diyos. Pinag-pray nila yung tatay, no? Itatransfer na sa East Avenue kasi nga hindi kayang gamutin o operahan yan. Tatanggalin yung dugo na namuo, pumutok ang ugat. Alam nyo, pagkatapos nun, umuwi na yung pastora, nag-stay pa muna yung anak. Pagkaraan po, CT scan na naman. Hindi ko alam kung MRI o CT scan, basta sinubukan ng chinek na naman ang utak. Hulaan nyo, ano nang nakita? Wala ng blood clotting. Magaling na. Hindi na kailangang operahan. Makikita kung sino yung naglilingkod sa hindi. Andun ang pabor, nandun yung malasakit ng Diyos. Dahil nung time na kailangan ka ng Diyos, nag-worker ka, ngayon kailangan mo siya, hindi kanya pababayaan. Binigyan mo ng dahilan ng Diyos na tulungan ka sa panahon ng hilahil, sasamahan ka niya. Makikita ng lahat kung sino yung naglilingkod. Sa hindi, makikita kung sino yung pinagpapala ng Diyos. Sa hindi. Huwag kang lalayo. Maging masunurin ka sa Diyos. At yung iniwan mo ay aalagaan ng Diyos yan. Kanya-kanyang pa rin kaligtasan. Pero nandun ang pag-alalay ng Diyos. Ilang beses na po tayo nagkaroon ng ganyan na ooperahan na ang utak. Pero dahilan sa prayer, nawala yung dugo. Ilang beses na yan, may bukol pa, may tumor pa doon sa utak. Pero pagkatapos pinag-pray, nawala yung bukol, nawala yung dugo. Pagdating ng panahon, makikita kung sino yung pinagpapala at sino yung hindi. Makikita kung sino yung dinidinig ang prayer at sino ang hindi. Kaya ngayon palang magtanim ka na. Magtanim ka na. Ipakita mo na sa Diyos na, Panginoon, susunod ako sa iyo. Bigyan mo ng dahilan ng Diyos na tulungan ka, na pagpalain ka. Huwag mong sayangin ang tulong ng Panginoon. Sayang, sayang. Nagiging wasteful ang pagpapala. Sayang lang, may wasting lang ng kapangyarihan ng Diyos. Ngayon pa lang magtanim ka na.
kung sino ang pagpapalain, sino ang diringgin ng panalangin, at sino ang tunay na naglilingkod sa hindi. Habang inaawit po natin ito, iniling ko po sa inyong dalawa, makipray nyo po sila, magpalitan kayo, naiksing prayer lang, i-lay hands nyo. No? Yan, sunod-sunod na yung dumarating sa akin na gustong ipaalala. No? Magkaroon ka ng savings sa langit para pagdating ng panahon, meron kang i-withdraw. Magsimula ka ng magtanim sa Panginoon ng kabutihan. Maglingkod ka sa Panginoon. Pagdating ng panahon, aanihin mo yan. Makikita kung sino yung naglilingkod sa hindi, yung pag pinagpapala sa hindi, yung pinapagaling sa hindi, yung pinapasagana sa hindi. Ngayon pa lang magtanim na tayo. Sige po, habang dito yung isa, Joy, dito ka na lang. Pag-pray nyo, tapos magpalitan kayong maiksing prayer lang habang inaawit natin ito. No? Tanging ikaw, O Diyos, pupurihin ka sa awit na aming piling. Lakas mo pa. Di mapapantayan. One more time. Pupurihin